What's up mga lods? It's your boy Taliboy. For today's video ay isasama ko kayo sa aking munting farm. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglinis, magpaligo at magpakain ng aking mga alagang baboy. Alas 7 na nga ng umaga at bumangon agad ako at sinamahan ko pa ng kunting exercise. Kala mo naman kung anong exercise, EME lang naman. Lumabas nga ako ng kwarto at tinignan ng aking muka, baka kasi may muda pa. Kaya agad naman akong lumabas at kumuha ng feeds para ipapakain ko sa mga alagang big. Bali 4 na tabo yung nilagay ko kasi yun lang kaya nilang maubos. Pagkatapos ay diretso naman akong sumakay ng aking motorsiklo. Bago ako umalis ay nag-isip-isip muna ako kung ano pa ba ang pwedeng dalhin doon at baka may makalimutan pa ako. Nung wala na ay umalis na ako at nang dumating na ako, iniwan ko na lang ang motor at naglakad na lang patungo sa mga kulungan ng baboy. Ganda ang panahon at sariwa ang hangin dito. Habang naglalakad ako ay may nakita akong isang baboy, agad ko naman itong pinuntahan dahil akala ko kung baka isa sa mga alagang baboy ko yun na nakatakas sa kulungan. Kaya dali-dali akong naglakad papuntang kulungan ng baboy. Ito pala yung bahay kubo namin na pinatayo. Ginawa ito para may malagyan sa mga feeds ng mga baboy. At pagdating ko ay ito ang nadatnan ko, napakadugyot na ng mga alaga ko. Ito pala ay isang hybrid na baboy na tinatawag na Durex. Gagawin namin itong inahin, ito naman si Kiara, bali 7 buwan na ito at gagawin ding naming inahin. At ito ang pinakaunang naging inahin namin, si Basyang. Buntis na nga pala ito at mangganganak ngayong buwan ng November. Ngayon ay sisimulan ko na silang paligoan. Isa-isa ko silang pinaligoan ng mabuti. Nang sa ganon ay presko sila. Lalo na't mainit ang panahon. Ginagawa ko ito araw-araw para mapanatiling malusog ang aking mga alagang baboy. Siyempre ayaw natin na magkasakit din sila. Kaya binuhusan ko din yung mga dumi nila na dumikit na sa pader. At saka ko nalang lilinisin gamit ang Wallace Tingting. Pangarap ko talagang mag-alaga ng baboy kaya napakadesidido kong gawin na lang itong negosyo. Kaya sinisikap kong mapalago ito dahil hindi lang naman basta alaga-alaga lang. Isa itong investment na dapat mong palaguin dahil ikaw din naman ang makikinabang nito. At pagkatapos nga ng pagpaligo ay nilisan ko ito gamit ang Wallace. Pinapasok ko isa-isa ang kanilang kulungan at wawalisin ang mga dumi na hindi natanggal. Baliwala ang pagod at pawis na nararamdaman ko dahil alam kong malulusog ang aking mga alagang baboy. Pagkatapos linisin ang kulungan nila, ay agad ko naman silang pinakain. Inona ko ang mga big pakainin. At isusunod ko naman sila Kiara at Basyang. Sa pagpapakain ko ay babasain ko muna ang kanilang pagkain. Pollard nga pala ang feeds para sa mga inahing baboy. At sa aking hybrid na alaga ay Startix dahil mag-iisang buwan pa lang ito sa akin. At bali 1 tabo lang ibinibigay ko. Tingnan nyo naman ang lalakas na nilang kumain. Haze, napakamahal pa naman ng feeds ngayon kaya sa mga bibili dyan wag naman kayong todo tawad, malulugi ako nyan, hahaha, joke lang po. Pag may buntis ako na inahin ay palagi ko talagang chin-check ang kanyang tiyan. Kung may gagalaw para malaman kung buhay ang mga anak niya sa loob. Kasi sa huling panganganak niyang noong July ay namatay ang ibang bik. Hindi ko alam kung anong rason, sabi nila ay nataman daw ng eclipse. Pero ang iba naman ay sinabing dahil daw sa parvovirus na sakit sa mga baboy. Nakakataba ng puso na makita mo ang mga alaga mong anlulusog. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng blessings na binigay niya. Nagpapasalamat din ako sa lola ko dahil kung hindi dahil sa kanyang suporta hindi ako magkakaroon ng ganito. Alam kong maliit pa lang ang baboyan ko na ito. Pero wala namang masamang mangarap. Pagsisikapan kong mapalago ito. Yun lamang po, salamat sa panunood. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Kung hindi ka pa naka-follow, huwag kalimutang mag-follow, mag-like at share para updated kayo sa mga panibagong video.